sa oras na ito, O Diyos, sa pagkakataong ito. Salamat, O Diyos, dahil may galak kami sa aming mga puso na muli kami nagpapagamit sa inyong Panginoon. Lord, patuloy na biyaan po ninyo kami ng mga katalinuhan, karunungan at kaalaman. Mag-iintindi ng iyong salita, O Diyos, at balutin mo kami sa iyong banal na presensya, O Diyos. Hindi lang po kami, maging ang mga manonood ng live streaming na ito, O Diyos, ay mapalain po ninyo. Biyaan po ninyo, O Diyos, at mangusap ka sa bawat isa, O Diyos. Mapalain po ninyo ang pagkakataong ito at oras na ito. At kung ayong panalangin sa tayong pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Sige po, magandang hapon po sa bawat isa. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Lucas chapter 18 verse 1. Sabi po dito sa Lucas chapter 18 verse 1, ang byuda at ang bukom. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin, laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya sa isang lungsod, may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa kanyang sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kakapunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumarating sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng Diyos, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Amen? So kung titingnan na po natin yung salita ng Diyos, ang talinghagang ito ay patungkol sa isang byuda at sa isang hukom. Dito po sa ating binasa, dalawang karakter dito na tinutukoy ng ating Panginoon, yung isang byuda at yung isang hukom o isang judge. Kung titingnan natin, yung byuda may hinihiling siya doon sa isang hukom. Pero nakita naman po natin habang sa pagbabasa ng Biblia, makikita natin doon na yung hukom na iyon ay isang tao daw na walang iginagalang, walang takot sa Diyos, walang ginagalang na tao. Rin sabihan, wala siyang pakialam. Pero kung titingnan na po natin yung byuda, anong makikita po natin doon sa byudang ito? Ano yung makikita natin sa kanyang anong isa sa mga katangian ng byudang ito? Makikita natin dito na ang byudang ito may katiyagaan siya. Amen? Hindi may nakikita niya na kahit na walang kinikilalang tao, walang ginagalang na tao ang hukom na kanyang lalapitan, walang kinikilalang Diyos ang hukom na kanyang lalapitan, pero nagtiyaga pa rin siya na nagpatuloy pa rin siyang lumapit sa hukom na ito, hinihiling yung kanyang usapin na ito'y ibigay. Nakita niya na kahit na yung sa tingin niya na ang taong ito ay hindi niya makikitaan ng solusyon sa kanyang usapin, pero positibo pa rin ang kaisipan ng babaeng byuda. Positibo pa rin, malinaw pa rin sa kanyang isip at puso na hindi siya mag-give up. Hindi siya hihinto hangga't hindi nakukuha ang kanyang hinihiling. May katiyagaan siya. Isa sa mga pag-uugali ng byudang ito, may katiyagaan siya. Matsyagaya po, king kapampangan, matsyagaya, agyang masakit, gagawa na. Agyang masakit, magpatuloy na pamuring, nagpapatuloy pa rin siyang lumalapit sa hukom na ito. So, makikita natin dito, no? Sa bandang huli ng talinghagang ito na ating binasa sa salita ng Diyos, ano ang naging aksyon o ano yung naging tugon ng hukom doon sa byuda? Di ba ang sabi niya,
naiinis na ako, naiinis na ako, sabi ng hukom, ibibigay ko na yung usapin na hinihiling ng biyudang ito dahil baka mainis pa ako sa kanyang kakabalik ng kakabalik. Anong ginawa niya? Nagdesisyon ng hukom na ibigay yung usapin na hinihiling ng babaeng ito. Nagdesisyon ng hukom na ito na ibigay yung kahilingan ng babaeng biyuda. Amen po, ibinigay ng hukom yung hinihiling ng babaeng biyuda. Binigay niya doon sa babaeng biyuda. Amen? At nawa, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tumanggap kay Kristo bilang Jesus natin at sariling tagapagligtas, nawa maging ganun tayo doon sa biyuda. Amen? Kahit nakikita niyang may problema, kahit nakikita niya na maraming sagabal at maraming hadlang sa gagawin niya na mga aksyon na gagawin niya, pero isa lamang ang nasa isip at nasa puso ng biyudang ito na makamtan niya yung kanyang hinihiling. Hindi niya inalintana yung mga sagabal, hindi niya inalintana yung kakaharapin niyang problema, hindi niya inalintana kung anong klaseng hukom ang meron itong taong ito na kanyang haharapin, itong taong ito na hihilingan niya ng pabor. Sa isip niya, basta makuha ko yung usapin na hinihiling ko. Nawa, maging ganun tayo sa biyuda. May katiyagaan siya. Hindi siya nawala ng pag-asa. Hindi siya nagkaroon ng dalawang kaisipan na hindi siya nag-alinlangan, na hindi niya makukuha yung kanyang kahilingan. Amen po. At ang nasa isip ng biyudang ito, makukuha niya ang kanyang kahilingan. Nawa tayong mananampalataya ay maging ganon. Ang sabi niya doon sa verse 1, tingnan natin uli ang verse 1, sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Dapat manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Ang biyudang ito ay hindi nawalan ng pag-asa. Nawag tayong mga Kristiyano, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng tiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi ng Diyos, manalangin ka lagi. Ano sabi niya sa Romans chapter 12 verse 12? Pakibasa dyan, Romans 12 verse 12. Ano sabi na? So Romans 12 verse 12. So, English ko po siya babasahin. No? Romans 12 verse 12. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Again, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Ang sabi doon sa Tagalog niya, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtayaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Amen? Palaging manalangin. Magalak kayo sa inyong pag-asa. Palagi kayong manalangin. Itong biyudang ito, amen po, hindi siya nawala ng pag-asa. Itong biyudang ito, hindi siya nang lupaypay, hindi siya nang hina. May pag-asa siya na nakikita na makakamtan niya yung kanyang hinihiling. Kaya tayo bilang mananampalataya, lalo na sa mga panahon ngayon, amen? Ano yung nangyayari sa ating kapaligiran? Marami sa atin ang nawawala na ng pag-asa. Maraming taong nawawala ng pag-asa. Maraming taong mga takot. Maraming taong naguguluminahanan. Maraming tao na ang daming mga iniisip. Maraming mga tao ngayon na hindi alam kung ano yung gagawin. Lalo na ngayon, binalik na naman yung mga harang-harang na medyo naghigpit na naman tayo ngayon. Pero ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Diyos, ang sabi ng ating Panginoon, palagi kayong manalangin, huwag mawalan ng pag-asa. Manalangin lagi, lumapit sa Diyos. Ang biyuda, lumapit sa lagi dahil kahit alam niya na walang kinikilalang Diyos, walang ginagalang na tao ang hukom, pero hindi niya tiningnan yon. Hindi na tiningnan yung pag-uugali ng hukom. Ang tiningnan niya, naging positibo siya. Naging positibo yung babaeng biyuda na makakamtan niya yung kanyang hinihiling. Kaya tayo bilang Kristiyano, amen po, bilang mananampalataya sa mga panahon ito, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kahit na sa tingin natin,
hindi na mababalik sa normal ang kalalagayan natin, hindi na mababalik sa normal yung sitwasyon natin, pero sa Diyos may pag-asa. Sa Diyos buhay ang ating pag-asa sa Diyos. Makakamtan natin ang biyaya, ang kahabagan at ang pabor ng Diyos kung hindi tayo magsasawang lalapit, mananalangin sa ating Panginoon. Ano sabi doon sa Ephesians chapter 6 verse 18? Pakibasa, Jem. Ephesians 6:18. Ephesians 6, Verse 18. verse 18. Ephesians 6 verse 18. Praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication, to the end keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Amen. Sabi dito na, sa Tagalog, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling kayo at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin sa lahat at patuloy nang ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Humingi at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Hindi sinabi ng Biblia, manalangin kayo pag kayo ay punong-puno ng blessing. Hindi sinabi ng Biblia na manalangin kayo pag kayo ay may problema. Hindi sinabi ng Biblia yon. Ang sinabi ng Ephesians chapter 6 verse 18, manalangin kayong palagi o manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, anuman ang sitwasyon mo, anuman ang kalalagayan mo, may pera ka man, wala kang pera, may pagsubok ka man at wala kang pagsubok, may problema ka man na pinagdadaanan, may karamdaman man o wala, kailangan mong manalangin. Ganun kahalaga ang pananalangin. Amen? Ganun kahalaga yung paglapit sa Diyos. Ganun kahalaga yung pananalangin at pagsumamo sa Diyos. Bakit po? Kasi ang pananalangin, ito yung pagkakataon na tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen? Pag wala na tayong maayos na pananalangin, maayos na paglapit sa Diyos, tayo'y unti-unting lumalayo sa Diyos. Amen? Unti-unting lumalayo tayo sa Diyos. Pag kulang po tayo sa pananalangin, pag kulang po tayo sa paglapit sa Diyos, unti-unti lumalayo tayo. At hindi yun kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng kanyang hinirang, lahat ng kanyang tinawag, lahat ng kanyang pinili, lahat ng may na tumanggap kay Kristo bilang Jesus at sariling tagapagligtas ay magkaroon ng consistent na ugnayan sa Diyos. At paano mangyayari na magkakaroon tayo ng consistent na ugnayan sa Diyos kung wala tayong maayos na pananalangin? Kaya nga, bilang mananampalataya, kailangan po natin yung laging nananalangin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng ating kalalagayan. Amen? Manalangin tamo po. Lalo na sa mga panahon ngayon, kailangan po natin ang manalangin lagi. Marami tayong panahon at oras na manalangin dahil hindi tayo nakakagala. Walang masyadong pasyalan ngayon. Walang masyadong nagpupunta ng mall. Kaya kung titingnan natin ang nangyaring pandemic na ito, ay kung titingnan natin blessing. Amen? Huwag natin natitingnan na ito ay isang parusa. Tingnan natin na kahit paano ito'y blessing. Kung sa ating mga mananampalataya, amen? Makikita natin at tingnan natin ito ay pagkakataon na lalo pang maayos yung relasyon natin sa ating Panginoon. Lalo pang maayos yung komunikasyon natin sa Panginoon. Lalo pang maayos yung ugnayan natin sa Panginoon. Lalo pang maayos yung prayer life natin. Yung oras natin sa Diyos. Amen? Kamukha na itong biyudang pinag-aralan natin, hindi niya inalintana. Kalayang pakyalam, agyang nanuya pa ugaling kaharap na. Basta nga tsukay nisip na, tsukay puso na, akuwanit ang kayang patikwanan. Tayo, ano yung ninanasa ng ating mga puso? Ano yung kahilingan ng ating mga puso? Ano yung pinapanalangin mo sa Diyos na tila baga
matagal mo nang panalangin at tila baga hindi kayang tugunin ng Diyos. Tandaan mo, walang hindi kayang tugunin ng Diyos. Pag lumapit ka sa Diyos ng buong puso, buong pagtitiwala at pananampalataya, at nakikita ng Diyos yung puso mo, nakikita ng Diyos yung laman ng puso mo, yung pinagnanasaan ng puso mo, walang mahirap sa Diyos. Diyos siya na mahabagin. Diyos siya ng punong-puno ng biyaya. Diyos siya ng punong-puno ng grasya. Diyos siya ng punong-puno ng mga pabor sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Kaya nga, wala pong dahilan para hindi tayo manalangin. Walang dahilan para hindi tayo lumapit sa Diyos. Walang dahilan para hindi po tayo umasa sa Diyos. Amen? Sa mundong ito, sa buhay na ito, habang andito tayo sa sanlibutan, wala tayong pwedeng kapitan, kundi ang Diyos lamang. Amen? Manalangin ka sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo lagi. Magalak tayo dahil buhay ang ating pag-asa, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ano man yung kahilingan mo, kaya ng Diyos na ibigay ito. Dahil Diyos siyang mapagbigay. Diyos siyang mahabagin. Amen? At tiyak. Pag nakita ng Diyos yung puso natin, nakita ng Diyos yung nasa ng puso natin, tiyak, ibibigay niya yung ating mga kahilingan. Amen po? At salamat po sa hapong ito na binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na minsan pa ay makapakinig ng kanyang mga buhay at pananasalita sa isang iksing oras. At sa oras po ito, tayo ay sama-samang lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa kami po'y patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Salamat, Panginoon, sa isang pagkakataon na binigay mo sa amin na kami makapakinig ng iyong mga buhay at pananasalita sa isang maikling oras. Salamat, Panginoon, dahil Lord, pinaunawa at pinaintindi mo sa amin gaya ng aming binasa sa Lucas chapter 18 verse 1 na kailangan namin manalangin, O God. Na kailangan huwag kaming mawalan ng pag-asa. Buhay ang aming pag-asa. Kailangan namin manalangin sa lahat ng panahon at pagkakataon. Huwag kaming maghuminto sa pananalangin. Huwag kaming manlupaypay. Huwag kaming magsawa sa pananalangin. Dahil ito'y kailangan namin bilang mga Kristiyano, lalo na po sa mga panahon ito, Diyos. God, Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kalakasan. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, na lagi kami, Panginoon, ay nandoon lagi sa kalalagayang lumalapit sa iyo. Lord, ma-restore ang aming buhay pananalangin, O God. Patuloy kaming magbalik, Panginoon, ng aming mga buhay sa iyo ay maibalik lagi, Panginoon, at lagi kami magpasalamat sa iyo sa pamamagitan ng pananalangin, O God. Tunay nga po, napakalaga ng nananalangin, O God. Kailangan namin, O Diyos, na lagi kaming lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Lord, pagpalain mo bawat isa na nakikinig at nanonood sa hapong ito, O Diyos. Lord, Ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga kalalagayan. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga sitwasyon, O God. Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyasat mo puso nila, siyasat mo ang kanilang kaisipan sa hapong ito. Hayaan mo, Ikaw pong umabot ng kanilang mga pananalangin, O God. Ikaw ang magbibigay ng tugon sa kanilang mga panalangin. Ikaw ang magbigay, Panginoon, ng bawat pangangailangan nila. At sa pakikinig at panunood nila sa hapong ito, nawa ang salita mo, O Diyos, na aming narinig sa hapong ito, Diyos, ay tunay, O God, na makita at maunawaan namin, O God, na Ikaw ang aming pag-asa, O God. Ikaw ang aming pag-asa, O Diyos. Ikaw lamang at Ikaw lamang, Panginoon. At tulungan mo bawat isa, O Diyos. Panginoon, O God, na kami, O Diyos, ay patuloy na mahatid sa pananalangin. Na magpakumbaba sa iyo, O God, sa iyong harapan. Panginoon, dahil Lord, wala kaming magagawa kung kami po'y hiwalay sa inyo. Wala po kaming magagawa kung kami malayo sa inyo, O Diyos. Kaya tulungan mo kami, O God. Tulungan mo kami, O God. I-convict mo kami lagi, O God. Udyukan mo kami lagi na manalangin, O Diyos. O, salamat sa iyo, Panginoon. Pagpalaan mo bawat kapatiran namin, bawat tao, bawat
bawat Kristiyano, bawat tao na nakikinig at nanonood sa hapong ito, dakilang Diyos. Ikaw ang umabot ng kanilang mga pangangailangan. Ikaw ang tumugon ng kanilang mga pangangailangan. Makita nila ang kahalagahan ng paglapit sa iyo. Makita nila ang kahalagahan ng pananalangin, Panginoon. Bless them, O God. At salamat, Panginoon, dahil Lord, sa pagkakataong ito, binigyan mo kami ng ganitong mga oras, ng ganitong magandang oras, Panginoon, na sama-samang manalangin, sama-samang makinig ng iyong mga salita. Salamat, 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 salamat. Salamat din, Panginoon, O God, kalakip ng mga panalangin ito. Tuloy din namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Nakikita niyo, Diyos, ang sitwasyon ng kalalagayan ng aming bansa. Nakikita niyo, Panginoon, ang sitwasyon ng nangyayari sa aming bansa. Pero Diyos, hindi kami mawawala ng pag-asa. Hindi kami titigil manalangin para sa aming bansa. Hindi kami titigil magsusumango sa iyo para sa aming bansa. Na inilalapit at itinataas sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Mahal mo ang bansang Pilipinas. Mahal mo ang bansang ito. Mahal mo ang Pilipinas. Mahal mo ang bawat mamamayang Pilipino. Kaya sa oras po ito, Diyos, O God, patuloy mo kong hawakan ang aming bansa. Patuloy mo kong pakialaman ang aming bansa, O Diyos. Patuloy kang manguna sa mga leaders namin, lalo ng aming presidente, O Diyos. Tulungan mo po siya. Biyayaan mo siya ng katalinuhang nanggagaling sa iyo, O God. Binayaan mo siya ng katalinuhan, O Diyos, na nanggagaling lamang sa iyo, O God. Tulungan mo po siya sa mga pagpaplano na gagawin niya. Tulungan mo po siya sa mga desisyon na gagawin niya. Gabayan niyo po siya, Panginoon. Maging ang bawat mga cabinet secretaries, O God. Lord, lahat ng aming mga leaders from national to local leaders, government leaders, Lord, we pray, O God, pangunahan mo po sila, dakilang Diyos. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Tulungan niyo po sila, O Diyos. O, salamat sa iyo dahil may tiwala at pananampalataya kayo kami sa iyo, O God, na hindi mo bibitawan ang aming bansa. Ito'y patuloy mo kong hahawakan. Ito'y patuloy mong pagpapalain, O God. Patuloy, O Diyos, ikaw ang tunay na Panginoon ng bansang ito. We declare in the name of Jesus, O God, ang Pilipinas ay sa iyo. Ang Pilipinas ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang Pilipinas ay para kay Kristo. At Lord, ang nangyayaring pandemic na ito, O Diyos, ang patuloy, O Diyos, na pagtaas pa ng kaso ng mga COVID virus na ito, Diyos, humihingi kami ng kaambagan. Humihingi po kami ng iyong awa. Humihingi po kami ng iyong habag. Humihingi po kami, O Diyos, na iyong kahabagan para sa aming bansa, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na tuluyan na nawang mabuksa ang virus na ito sa pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo. Na tuluyan ang mawala ang virus na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. At Lord God, Panginoon, anuman ang pinagdadaanan namin, anuman, O Diyos, ang sitwasyon namin sa kasalukuyan, sitwasyon at pinagdadaanan ng aming bansa sa kasalukuyan, O God, may nais ka lamang kong ipaunaw at ipaintindi sa amin. O, salamat sa iyo, God. Tulungan mo kami, O God, na sa iyo lamang umasa. Sa iyo lamang umasa, sa iyo lamang magtiwala. Alam namin, O God, pag kami sa iyo umasa at nagtiwala, hindi mabibigo ang bawat isa sa amin. Hindi mabibigo ang Pilipinas. Hindi mabibigo ang bawat mamamayang Pilipino pag sila sa iyo'y umasa at nagtiwala. Salamat sa iyo, God. Lord, we declare, Panginoon, ang bansang ito ay para kay Kristo lamang. We declare, O God, na ang bansang ito ay para sa Diyos lamang. Para sa kaharian lamang ng Diyos. At ang bansang ito ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Salamat sa iyo, God. Pagpalain mo ang aming bansa. Pagpalain mo ang bansang ito. Pagpalain mo bawat leaders namin. Pagpalain mo ang aming ekonomiya, O God. Pagpalain mo ang aming mga scientists, mga dalughasang doctors, O God, na sila, Panginoon, ay makapag-produce, O God, makapulas na, Panginoon, ng bakuna na lapat, Panginoon, sa virus na ito, O God. Salamat sa iyo, God. Ikaw ang mangunguna at
pagpapala sa kanila, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbibigay ng kaurunungan sa kanila, dakilang Diyos. Salamat, salamat, salamat sa iyo, God. Lord, salamat, Panginoon. O, patuloy ka namin pinasasalamatan sa hapong ito, dakilang Diyos. Salamat, salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, O God. Lord, ito isang malaking pribilehyo na makapaglingkod sa iyo. Ito yung napakalaking pribilehyo na makalapit, makapanalangin sa iyo, God. Salamat, salamat, purihin ka, parangalang ka, pasalamatan ka, O Diyos, sa hapong ito. Ito po aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, muli salamat sa mga oras na ito, sa mga pagkakataong ito, O Diyos. Salamat muli sa iyong salita na aming narinig, O Diyos. At ang iyong mga salita ay tunay na nagbibigay kagalakan sa amin, nagbibigay kalakasan sa amin, O Diyos. At salamat, O Diyos, sa mga anak mo na narito ngayon, na nanonood ng live streaming na ito, O Diyos. Nawa ang bawat isa na nakinig ng iyong salita, nakarinig ng iyong salita, nakatanggap ng iyong salita ay makakatanggap din ng iyong pagpapala, Panginoon. Makakatanggap din ng iyong kagandahang loob, makakatanggap din ng iyong grasya, biyaya, O Diyos, pag-provide mo sa pangangailangan ng bawat isa, O Diyos. Salamat sa kagalakan na ito, O Diyos. Kami nga ay tunay na nagagalak, O Diyos. At kahit na kami nagagalak, O Diyos, hindi namin matatanggi na may krisis na nangyayari sa aming paligid ngayon, O Diyos. Napakapangit na nangyayari sa aming paligid ngayon, sa mga sitwasyon na ito, O Diyos, sa pandemic na ito, sa virus na ito, O Diyos. Kaya, Lord, kami ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga frontliners na ito, O Diyos, ang aming mga dalubhasang scientists, O Diyos, na patuloy na pinag-aaralan ang vaccine na ito, ang bakuna ito, O Diyos. Nawa, O Diyos, ay ang kininangna ng bawat isa, O Diyos, na ang anumang karunungan, talento, kaalaman na meron ng bawat isa ay nanggaling lamang sa inyo, O Diyos. Nawa, ang kinin nila ito, O Diyos, ang aming mga doctors and nurses, mga kapulisan namin, even yung mga market vendors namin, Lord, yung mga garbage collectors namin, even yung mga other people, O Diyos, na may katapangan, O Diyos, na to serve your people, to serve our country, O God. Even yung mga kapulisan namin, O Diyos. Lord, sa kabila ng mga nangyayari ito, O Diyos, Lord, hinihingi po namin sa inyo, Panginoon, ang iyong patuloy na protection, ang iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa. Lord, God bless our frontliners, O Diyos. Lord, saludo kami sa aming mga bayaning ito, O Diyos. At mula ulo hanggang paa, even yung mga pamilya nila, O Diyos, Lord, aalisin mo yung takot, aalisin mo yung anumang karamdaman, at ilalaot mo sila, ilalayo mo sila sa anumang virus or aksidente na maaaring mangyari, O Diyos. Lord, salamat sa mga oras na ito. Salamat muli sa aming buhay, O Diyos. Salamat sa buhay ng mga nanood. Salamat sa live streaming na ito. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong mga gawa, O Diyos. Salamat sa iyong presensya na patuloy naming nasubaybayan. Lord, salamat po, Panginoon. At anumang meron kami ngayon, anumang buhay na meron kami ngayon, anumang talento na meron kami ngayon, O Diyos, Lord, walang sa amin. Lahat ng kapurihan, lahat ng pagsamba, lahat ng pagdakila, lahat ng pasasalamat, O Diyos, ay sa iyo lamang, Panginoon. Lord, ito pong aming panalangin sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, na makapangyarihan sa lahat ng makapangyarihan. Amen. So, ayun po, salamat po sa bawat isa na nakinig ng live streaming na ito. And please like and share this video. And paki-subscribe na rin po yung ating YouTube channel na CCM Concepcion. And we hope na makasama po namin kayo sa mga another episodes pa na ma-upload sa mga live streaming na ito. And God bless everyone.